Ala, patay! Isang click hindi umandar. Patay tayo dyan. Umandar yung motor mo. Pinagtripan mo. Karagoy! Sa mga naghirapan guys sa pag ng starter guys is palitan nyo lang siya ng horn relay. Kasi ito, ano yun bes? 1 week pa lang sa akin to guys is bigla agad nasira guys. Madali lang naman to din mag-wiring nito guys. Ang diagram nito is 30 sa pag-trigger niya. Ito yung nag-trigger 85 tsaka 86. Tapos ito naman yung parang pull niya, yung parang switch. Yung kapag nag-trigger to, bigla itong magbababa. Oh guys, trigger itong dalawang to. Kasi yan, ayun, diba yung 86 ayun nag-trigger. Kaya ganito ang pag-wiring niyan guys. Diba sa ano nyo guys, may mga kapal na wire katulad nito, nakarekta to sa battery at saka sa ito sa positive, diba? Tapos ito naman nakakonect sa ignition coil nyo, ignition para dun sa motor dito, para sa mga starter motor. Ito ang pag-wiring yan guys. Yung 30 tsaka 87, ito siya guys, ito yung dalawa na to. Ito sa positive, tapos ito naman sa ignition coil, itong pula na to. Ito sa battery talaga to guys. Ayun yun, ako nagsya sa 87. Ayun, yan. Kahit magkabaliktad yung 87-30, same lang din sila nito. Kung kayo magkakamali ito, ayun, nakakonect siya sa ignition. Ito yung 30, nakakonect sa ignition. Ayun, diretso siya dito, yung makapal na wire. Ayun, siya na guys, nilagyan ko kasi medyo manipis yung wire na to guys, kaya dinirekta ko na lang siya. Pero maano naman ako guys, na maingat naman ako na hindi sila magkakadikit. Kasi ito na guys, sa 85 tsaka 86 siya guys, ito siya guys. Baba dito ground kayo guys. Ito kasi guys, sa problema nito guys, is bawal ito magkahiwalay. Lalo na pag ganito yung pink tsaka yellow red, di ba? Kakalito kayo niyan guys, kasi hindi nyo alam kasi dito yung ground tsaka yung director dito sa starter nyo. Push start diba? Yung sa 85-86 malalaman mo siya yung 85 niya is yung ground. Ito, parang ito yung ground nya, yung pink. Tapos ito naman yung nakadirekta sa push start. Malalaman nyo to guys, tong wire na to is kapag binadi to ground nyo guys. Ito, pag binadi nyo to is direkta siya dito guys. Ito may fluctuate sa multitester nyo, direkta nyo sa resistance. Ito kapag tinester nyo to body to ground, hindi siya magpa-fluctuate. All else na pilindot nyo yun, tapos binadi to ground nyo, yun, possible siyang gumana or magkaka-resistance siya. Yun lang guys. So, sana makatulong ako sa inyo guys. At maganda pa nito guys, ito napakamahal nito. Napakamahal nito. Tapos ito naman napakamura nito. Ito umabot ng 200 plus. Ganito. Tapos ito naman horn relay. Ginamit ko na to 3 months ago. Ito naman putik na yan. Wala pang 1 month ay 1 week to puta, nasira agad. Ito guys, 3 months ko nang gamit to is working pa rin, basta hindi sila makakadikit guys. Guys, sana nakatulong. Ito yung positive niya guys, may direct yan sa 30. Tapos 87 naman, kahit magkahiwalay, kahit magkabaliktad yan yung 87 tsaka 30 tsaka 87, kahit magkabaliktad yan. Ito lang ang 85 tsaka 86 ang hindi pwede, kasi ito yung trigger sa push. Ito naman sa ground. Okay, sana makatulong ako sa inyo guys So ayun, after natin matrouble tong problema natin na napapagastos tayo, hiniram lang pala natin yun. Syempre tinatry lang natin ng mga eksperimento na mga ganito para kisa makatipid tayo sa mga materials na ginagawa natin. So ayun guys, tinanggal ko na pula yung carburetor. Tapos na pala ako sa pagkabit natin ng starter relay niya. After nyan, nilinisan ko ng carburetor kasi parang nahihirapan siyang bugak. Siguro madumi na to guys yung kanyang, siguro madumi na yung jet talaga nito, kaya kailangan natin linisan. Almost
3 weeks ko rin itong hindi nalinis. Charot. Ay, araw-araw ko naman ito ginagamit pero subukan ko siya linis-linis at in-experimento itong carburetor. At ang pagtutono ko nga pala na ito guys is 2.5 dun sa mismong gas niya. Tapos yung pag idle naman guys, nasa sa inyo yan guys kung depende kasi yan guys sa sa init ng panahon tsaka sa lamig ng panahon. Minsan kailangan mo itaas yun para makasabay siya sa init ng panahon. Charot. Ay lamig ng panahon. Di ko alam, basta may mga ganyan din may mga pasok ng hangin, mga ganyan. Siyempre kailangan mo guys taasan yung ganang bagay na yan. So ayun guys, sinusundot-sundot ko yan guys ng wire na malipis guys, yung jet na yan guys, kasi ayun yung pinaka-importante guys once na kapag nabarahan na yan guys, na mula sa mga gas station na pinaggagawaan dyan guys, na mga hindi naman accredited na mga gas station na yan, putik na yan, tayo sila ng tayo ng gas station pero tanggal ang mga gasolina yan, minsan may mga laman ng mga madudumi. So ayan guys, kailangan natin linisan yung jet na yan guys. Ayun na naman po na-importante yan guys tsaka pubusan yung jet na yung gaya guys ng guys, basta kung ano makita nyo dumi, puspusan nyo guys. Basta ang pagtutunan nyo guys is mahalaga yan guys. Tsaka pagtanggalin nyo yung case ng spark plug guys ay nang pinaka-importante yan guys. Kapag once na may problema yung motor guys, unang check nyo yung spark plug. Sumunod na yan guys yung carburetor. Anong pinaka-importante yan. At sunod ang gas. Kasi minsan nakakalimutan na natin magpagas. Tsaka go lang tayo ng go. Wala tayong gas. Yan, di tayo nagpapagas. Pero ayun lang guys sa mga una yung recheck nyan guys. Kapag mga namumblema, nahirapan kayo pag-start. Tsaka kapag mga 4 na pag-push start nyo na guys, hindi gumana guys, check nyo na agad spark plug guys. Totoo lang ganun ginagawa ko Tsaka tinitingnan ko kung may power tong ignition coil ko guys. Kasi ayun yung pinakamahalaga guys Tsaka nilalagyan ko ng plastic yung mga CDI niyan guys, tsaka yung mga lagay ng mga ignition niyan guys. Marami man mababaga sa akin dito kung bakit doon nilalagyan ng mga plastic yung mga ganyan. Guys, alam niyo naman guys, si Rusi guys, napakasila na itong motor na to. Pinili ko to ng second hand. Nagtrabaho tayo ng 3 weeks. At sa isang usra ko yung site yun guys, siya tayong irritation, tapos may makasama tayo mga welder guys. Pinili namin sa Laguna guys. Ganda na experience natin guys sa Laguna. Yung ginagawa namin ng energy, gumagamit sila ng tubig ng Laguna Lake, parang dam. Yung ganun guys, malaking diet yung ginagawa namin guys. Binibelting nila yung guys, tsaka gamit nila ang tig, tsaka weld stick, mga ganyan guys. Tsaka huwag na tayo matakot mag-experimento guys, lalo na kapag second hand itong motor nyo. Kayo na lang mismo mag-ayos at kayo na lang din mag-try na ayusin guys, na totoo lang. Kasi once na pina-check nyo yan sa mekaniko, tapos tatanungin sa inyo guys is, brand nyo ba to sir? Mukhang second hand to Mga ganyan mga tanungan yun guys kapag yun na, hindi natin masasabi pero may mga ganun talagang senaryo sa mga mekanik. Tsaka marami na rin guys na nag-tutor dito sa YouTube guys, mag-aaral na tayo sa YouTube University. Marami tayo natutunan. Ako guys sa YouTube University na lang at inaaral ko lang yung mga diagram kasi once na matutunan mo yung diagram guys sa mga component ng mga motor na yun, kayang-kaya mo na yun guys parang sa mga electric fan, mga ganyan. Kapag hindi mo alam yung siya nun guys is mapapa-research kasi YouTube talaga kasi once na malalaman mo yung mga basic na trouble nyan guys, gamit ang multi-tester guys, ayun ang pinaka-importante. Ang unang mo siya check dyan is yung wire. Paano wire? Siyempre nung makikita nyo guys, hindi naman natin malalaman pero ang dami ko sinasabi dito guys panoorin nyo na kung paano ginawa ko guys. Hindi pa ako expert sa pagiging mekaniko pero I try my best to garo in the world.